Good day mga kalapatids. So mag-alas 3 na. At umulan nga ng malakas dito. Kung napapansin nyo, malakas yung hangin, malakas yung ulan. So malapit na nga yung winter race or north race natin. At Cagayan at hindi daw mapadaan yung mga club natin sa Cagayan. Kaya ang ginawa nila, binalikwas. So south race ang magiging race ng winter natin. So ayan yung 8 lalaban natin. Hina-hard training ko na. So hindi pa naman kami nagro-road training. Pero pag ganyan, nandito ako sa bahay at nakita kong umulan. So yung kasama kasi natin na si Sir Tonying, pag umuulan may hirap, baka mabasa, magkasakit. So ako naman, talagang tiyatsaga ako. Basta nandito ako sa bahay kahit umulan, talagang pinapalipad natin. Kung napapansin nyo, napakalakas ng hangin, tapos medyo may ambon-ambon. So hindi ko pinawawalan yan na sobrang lakas yung ulan, ano. So yung medyo malakas na ambon lang, pwede. So ayun. Ayun yung 8 natin. So nakita nyo, sinasanay ko sila para kung sakaling bitawan. Kasi alam nyo naman, magtatag-ulan na. So hindi natin maiiwasan na bitawan yung mga kalapati natin ang umuulan sa, kundi man sa release site, sa dadaanan nila. Kaya ang ginagawa ko, pagka talagang ako nakatutok dito at ako nasa bahay, kahit umulan umaraw, basta oras na ng ronda nila, pinaroronda nga natin. Ayan, napakataas ng mga lipad. Ayan, dito tayo. Ayan yung loft nga namin, oh. So yung iba, ito mga sinasanay nga natin pang south. So ayan, mga nasa lupa yung iba. So sumilong kasi sobrang lakas ng ulan dito kanina. Ayan, oh, nababasa yung cellphone natin kaya hindi pwedeng lumantad. So dito lang tayo sa ilalim ng puno. Ay, yung 8 natin. So ayan. Yung 8 natin, oh. Talaga napakalakas ng hangin pero sinasanay nga natin. Yung tekniko lang naman to, parang para masanay lang sila, no? So sa mga nanonood sa ating newbie, wag nyo nga lang gagawin tong pagpaparonda nga natin ng sobrang lakas yung ulan. So kanina sobrang lakas ng ulan, hindi natin pinawalan. Hinintay natin tumila. Pagka malakas na yung hangin tapos may konting ambon, so nung ko pinakakawalan. Kasi pagka pinakawalan nyo ng sobrang lakas ng ulan yan, may hirapan na ibon natin. Baka kung sobrang mabasa, saan dumapo. So tulad yan, bago-bago pa lang sinasanay sila, mahirap, baka mabigla. Ito naman kasing ibon natin na to, kung sanay naman na sila kahit na medyo malakas yung ulan, pwede natin pawalan. So bago-bago lang kasi, kaya hindi ko mapakawalan ng malakas ang ulan. So okay na sa akin yung medyo malakas na ambon, tapos ayan, malakas yung hangin. Para na sa ganun, yung south race natin, talagang pahirapan yung magiging karera nga natin dahil alam nyo naman, pagka south, mas malayo kaysa sa norte. Ayun na, bababa na, 8. Ayun. So kanina pa rumoronda yan, ngayon ko lang naisipan na i-video. So talagang tinututukan natin dahil sayang yung pera. Ako gagastos dito dahil si Sir Hanchen, sa akin na pinamahala yung mga ibon niya. Talagang isang gayak na lang ang gagawin ko. Yung gayak na alam ko, yun ang gagawin ko. Sa tulong nga ni Sir Tonyo, dahil siya talaga yung nakatutok dito, tayo umuwi lang. Siguro sa mga self-toss o kaya mid-toss, pagka derby na, matutulungan ko siya. Pero sa talagang gayak mismo ng Monday to Friday, hindi natin kayang tulungan si Sir Tonyo dahil may trabaho nga tayo. So yun lang, yung abangan na lang natin bumaba. Tapos update ko lang kayo dito sa mga binibreed nga natin. So ito yung Tacloban finisher nga natin, 2 times north, 2 times south, 2 times tawid dagat yan. Tapos yung last tawid dagat nya, Tacloban, pinaris na natin sa tatay nya. Ito 7th overall ng south. Ito yan yun. Yan yung tatay nya. So binalik natin. Naputol nga guys yung video natin dahil umulan. Papatakan yung screen natin, so naputol. So ito yung pinagpares nga natin inbreed, 7th overall. Tapos ito yung Tacloban, 2 times north, 2 times south, 2 times tawid dagat. Tacloban yung last race nya. Ayan, pinagpares na natin. Kahit mapa norte, mapa south yung maging anak nga yan, ibibira natin. Pwede ring i-stock kung sakali magka problema, nagkasakit, pwede na natin i-stock. So ito yung kay Sir Hanchen,
Ito pa, inbreed. Inbreed Giant Arden. So, mag-iitlog na ngayon. Ayan. So, sana magkasimilya. Ilang beses nang nag-iitlog, hindi nagkakasimilya. Ito yung Giant Arden natin. Ayan. 6 overall, super young bird. Ayan, inbreed. So, ito, inbreed din, Morris Gordon. Pinakamatandang ibon dito. Ayan. Buti, nagkaanak na isa. I-stack ko na lang sana kaso nasuksukan natin ang South Race, South Ring 3M. So ayan, nagbabaan na yata ito. Bumaba isa natin. Hindi pala. Pang South pala natin to. Yung bagong sinasanay. Kala ko bumabaan eh. Kasi nag-iisang baba. Yung 8 nga natin na yun. May mga ilang kalapatis natin doon. Mga 3 siguro nag-iisang baba. Dito kagad bumababa. Ayan. So balik ulit tayo dito sa binread ko. So ayan, Morris Gordon na Morris Gordon. Yung anak. Inbreed. So, hayaan natin. Only breeding na gagawin natin dito. Ilalaban yung anak. Pagka nagka-problema or nagkasakit, i-stack agad. Sana magbigay pa, Kala ko di na magbibigay yung kak nga natin na to. Nasa 11 years na to or 12. Di ko alam. Hindi ko masyadong kabisado eh. Ano ba yung ring? 2009 yata. 2011. So, check nga natin yung ring. Para malaman natin. 2012 pala. So nasa 12 years na or 11 years. Pero nagbibigay pa rin. Ayan. So tuturo ko sa inyo yung ginawa nga natin diyan susunod sa next video natin. Kahit na sobrang tanda na, napag-anak pa rin natin. Sasabihin ko sa inyo yung pinagawa ko kay Boss Tunying para magfertile yung itlog. So wala na akong pag-asa sana eh. Ilang itlog nang nangyayari dito. Pero hindi nabubuo. May napanood akong vlogger kung paano ginawa niya na para mapag-itlog yung matatandang kalapate. So sinubukan ko, wala na mawawala. So tinuro ko kay Boss Tunying kung paano ginagawa. So yun nga ang gagawin nating content. Next video nga natin kung paano mapapaanak yung matanda ng kalapate. So 2012 yung ring. Nag-anak pa ng isa. Inbreed, magtatayan. So puro inbreed, kung pansin nyo, puro halos lahat ng binibreed ko, puro inbreed. Kasi sobrang tatanda na ng mga breeder nga natin. Kaya nagpapalabas na tayo ng mga pwedeng gawing stock. Pero ililipad natin yung mga anak niyan. Pero kung sakaling magka-problema, i-stock na kagad natin. Hindi na tayo magdadalawang isip. Dahil nga sayang naman kung pipilitin natin kung sakaling nagkasakit. Alam naman natin na tumatawid talaga ng kaliwat kanan, north-south yung mga lahi niyan. Kaya itatabi na natin. So ayan. So mukhang mamaya pa bababa yung mga ibon nga natin. 30 minutes nang umiikot. Eto, pababa na pala. Ayan. Ayan. Sakto, 8. So, umiikot pa rin. I-update ko na lang kayo sa mga susunod na pag-training nga natin sa ibon natin. Para pakita ko na rin sa inyo yung mga pauwian natin sa mga susunod na hagis. Saka yung pagkukondisyon nga natin. So pipilitin naman natin tutukan to. Basta sumunod lang si Boss Tunying. Sana paswertihan na rin natin. So ingat kayo guys. God bless. Hanggang dito na lang muna yung video nga natin. Update ko kayo next video.